Kumusta mga kaibigan? Ako ang inyong content creator at excited akong ibahagi sa inyo ang isang napakagandang kwento na sigurado akong magbibigay inspirasyon at pag-asa. Ang titulo ng ating kwento ngayon ay Ang Kayamanan na Nagliligtas. Isang paglalakbay ito sa kahulugan ng tunay na pagyaman, hindi lang sa pera, kundi sa puso at sa pagtulong sa kapwa. Handa na ba kayong makinig at mag-reflect? Tara na! Alam nyo ba, madalas nating iniisip na ang kayamanan ay puro tungkol sa yaman sa bangko, sa malalaking bahay at sa mga mamahaling kotse. Pero ano nga ba ang tunay na kayamanan na nagdudulot ng kaligayahan at kabuluhan sa buhay? Sa ating kwertong, Ang Kayamanan na Nagliligtas, susuriin natin iyan. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na baryo. May isang lalaki doon na nagngangalang Mang Tonyo. Si Mang Tonyo ay hindi mayaman sa salapi. Ang tanging yaman niya ay ang kaniyang malaking puso at ang pagmamahal sa kaniyang komunidad. Sa kabila ng kaniyang kakulangan, siya ay laging handang tumulong. Ang kaniyang maliit na kubo ay laging bukas sa sino mang nangangailangan. Kung may nagugutom, bibigyan niya ng pagkain. Kung may nangangailangan ng damit, ibabahagi niya ang kaniya. Ang mga bata sa baryo ay tinuturuan niyang bumasa at sumulat, kahit pa ba abala siya sa kaniyang munting kabuhayan. Dumating ang isang malaking pagsubok sa baryo. Isang malakas na bagyo ang humagupit, nagdulot ng malawakang pagkasira at paghihirap. Maraming kabahayan ang nawasak at marami ang nawalan ng tirahan at pagkain. Ang mga tao ay nanghina, nawalan ng pag-asa. Sa gitna ng kaguluhan, isang lalaki ang lumitaw. Siya si Don Emilio, ang pinakamayamang tao sa bayan. Kilala si Don Emilio sa kaniyang negosyo at kayamanan, ngunit hindi sa kaniyang pagiging matulungin. Marami ang nag-aakala na balewala sa kanya ang mga pangyayari sa baryo. Ngunit nagkamali sila. Narinig ni Don Emilio ang sitwasyon sa baryo. Sa kaibuturan ng kaniyang puso, naramdaman niya ang tawag na tumulong. Habang nakatingin siya sa kaniyang mansyon at sa kaniyang mga ari-arian, napagtanto niya na ang lahat ng ito ay walang kabuluhan kung hindi niya ito magagamit para sa ikabubuti ng iba. Hindi pa huli ang lahat para gamitin ang kaniyang kayamanan sa mas makabuluhang paraan. Agad siyang kumilos. Ipinadala niya ang kaniyang mga tauhan na may dalang tulong, mga pagkain, kumot, tolda at materyales para sa pagpapatayo ng mga nasirang bahay. Hindi lang iyon, personal siyang pumunta sa baryo. Nakita niya ang paghihirap ng mga tao. Nakita niya si Mang Tonyo na sa kabila ng lahat ay patuloy pa ring tumutulong sa kaniyang kapwa kahit pa ba ang sarili niyang kubo ay bahagyang nasira. Nakita ni Don Emilio ang liwanag kay Mang Tonyo. Nalaman niya ang kahulugan ng tunay na pagtulong, hindi lang pagbibigay ng pera, kundi pagbibigay ng presensya, ng empatiya at ng pag-asa. Nag-usap sila ni Mang Tonyo. Ibinahagi ni Don Emilio ang kaniyang mga plano para makabangon ng baryo at si Mang Tonyo naman ay nagbigay ng mga praktikal na ideya dahil sa kaniyang malalim na kaalaman sa komunidad. Sa loob ng ilang linggo, bumangon ang baryo. Mas matibay, mas maayos at higit sa lahat, mas nagkakaisa. Ang mga bahay ay naipatayo muli. Ang mga taniman ay naibalik at ang pag-asa ay muling nagliwanag sa mga mata ng mga tao. Ang lahat ng ito ay dahil sa kayamanan ni Don Emilio, oo, ngunit mas higit pa, ito ay dahil sa kayamanan ng kaniyang puso na nagdesisyong gamitin ang kaniyang resources para sa ikabubuti ng iba. At alam nyo ba, si Don Emilio ay hindi na lang kinilala bilang mayaman sa salapi, kundi bilang isang tunay na mayaman sa kabutihan. Naging inspirasyon siya sa marami, mas naging masaya siya at mas naging makabuluhan ang kaniyang buhay. Nakita niya ang katuparan ng mga salitang nababasa natin sa banal na kasulatan sa Mateo 20:35-36 na nagsasabing, "Sapagkat ako'y nagutom at inyo akong pinakain, ako'y nauhaw at inyo akong pinainom, ako'y naging dayuhan at inyo akong pinatuloy, ako'y walang damit at inyo akong dinamitan, ako'y nagkasakit
at inyo akong dinalaw, ako'y nabilanggo at inyo akong pinuntahan. Sa bawat tulong na ibinigay niya, para na rin niyang tinulungan ang Panginoon mismo. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kayamanan ay hindi lang nasusukat sa kung gaano karami ang mayroon ka, kundi sa kung gaano mo ito ginagamit para makatulong sa iba. Ang pagiging mayaman ay isang pribilehiyo na may kaakibat na malaking responsibilidad. Gamitin natin ang anumang yaman na mayroon tayo, maging ito ay oras, talento, salapi o impluensya, para maging instrumento ng pag-asa at pagbabago sa mundo. Sana ay na-inspire kayo sa kwento ni Mang Tonyo at Don Emilio. Tandaan, mayroon tayong lahat kayamanan sa ating mga kamay, sa ating puso. Gamitin natin ito para magligtas, para magbigay ng liwanag, at para gumawa ng positibong epekto sa buhay ng kapwa. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito at